Magandang araw, Olongapo. Narito ang mga pangunahing balita na nakalap ng Batanggapo News TV sa nakalipas na isang linggo. Libreng paghuhukay ng ilog sa Gapo, 2 linggo nang nasimulan. 300 katao nagmarcha kontra sa pork barrel. Binigyang remedyo ng pamahalang lungsod ng Olongapo ang rock slide sa Kalaklan. 60 Seconds with City Councilor BJ Cajudo. At sa biyaheng Gapo, samahan niyo kami sa pag-gimik sa Club V. Ibinalita ni Olongapo City Mayor Roland Paulino na sinimulan na ang paghuhukay ng ilog sa Barangay Banikain. Para sa karagdagang balita, narito ang ulat ni Cathy Mancao Ramos. Ayon kay Mayor Roland Paulino, araw-araw ang ginagawang paghuhukay ng ilog sa Barangay Banikain at susunod dito ang ilan pang pangunahing ilog sa lungsod. Malaki umano ang maitutulong nito upang matugunan ang problema sa malalim na pagbaha sa Olongapo, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Kaugnay nito, nananawagan si Mayor Paulino sa mga negosyante ng lungsod tungkol sa di paggamit ng plastic at styro upang maiwasan na ang mga pagbara sa kanal, at sa mga residente naman na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Nasa likuran ko po ngayon ang dredging machine at kasalukuyan po nitong hinuhukay ang ilog ng Barangay Banikain. Inaasahan pa po nga abot ng 1 buwan bago po totally matapos ang buong area ng perimeter channel. Para sa Batanggapo News TV, Cathy Mancao Ramos nag-uulat. Ano na nga bang latest na balita sa nakaraang Kalaklan rock slide? Para sa updates, narito ang ating kasamang si Ray Toledo. Isa sa mga remedyo upang mailigtas ang mga residente sa pagguho ng malaking bato sa nasabing rock slide sa Kalaklan ay ang pagbakod ng cyclone wire, steel bars at net. Ito ay sinimulan noong August 26 at inaasahang matatapos sa loob ng 5 araw. Ayon kay Engineer Romel Pamintuan ng Jomli Contractors, kailangang tibagin ang malaking bato pagkatapos ng pagbabakod. Ito daw ang kinukonsider na pangmatagalang solusyon sa nasabing problema, sapagkat maaaring gumalaw ang bato anumang oras at posibleng gugulong ito sa mga kabahayan. Sa kabila ng lahat, sinisikap ng ating butihing mayor na mabigyan ang bawat pamilya na naapektuhan ng tulong pinansyal upang makaraos sila sa kanilang kalagayan ngayon. Aabuti ng 3 hanggang 4 na linggo bago makabalik ang mga residente sa kani-kanilang bahay. Para sa Batanggapo News TV, Ray Toledo nag-uulat. Kamakailan ay inilunsad ng City Health Department na pinamumunuan ni Dr. Roderick Bustamante ang Search for the Biggest Loser program. Ito ay bukas sa lahat ng empleyado ng gobyerno ng Olongapo na tumitimbang ng 165 pounds o 75 kilograms pataas. Ang mga kalahok ay papayuhan ng city nutritionist na si Ms. Rich Toralba sa tamang pagbabawas ng timbang. Bibigyan lang namin sila ng guide kung ano yung mga dapat iwasan, yung mga mas magagandang piliin na pagkain, pero effort pa rin talaga ng isang individual kung paano niya makukuha yung timbang at saka yung healthy lifestyle na gusto niya para sa sarili. Ang Patimpalak ay nagsimula nitong August 27 at matatapos ng December 16 ng taong kasalukuyan. Magkakaroon ng lingguhang pagtitimbang upang mabigyang payo din ang mga kasali na maipagpatuloy ang tamang diet. 5,000 hanggang 20,000 na ang maaaring mapanalunan na premyo. Bangkarunungan Founder, pinarangalan sa 2013 Gawad Pasa Tafat City Council. Ang detalye sa ulat ni Binibining Sheila Sambilyon. Dahil sa kadakilaan at malasakit sa mga kabataang walang kakayahang makapag-aral, nagwagi si Adrian Carl Cobardo kamakailan sa 2013 Gawad Pasataf, pambansang samahan ng mga tagapagmasid at tagapagtaguyod sa Pilipino. At kinilala din ng Olongapo City Council ang kanyang natatanging gawain. Si Adrian Cobardo, guro, 27 taong gulang, founder ng Bangkarunungan na tinaguriang at Teachers Boat of Knowledge. Nagsilbing classroom ni Teacher Adrian ang bangka na kung saan nag-iikot maabot lamang ang mga kabataang hindi makapag-aral. Ito ang naging instrumento
ni Teacher Adrian para makatulong sa mga kabataan makamit ang kanilang mga pangarap makapag-aral. Ayon kay Adrian, di nagtatapos sa loob ng classroom ang responsibilidad ng isang guro. Nagiging ama at ina din siya ng mga batang kanyang tinuturuan na nagsisilbing gabay sa pagtupad ng bawat pangarap ng mga estudyante. Sinabi rin ni Adrian na ang bawat salitang kanyang binabasa, hatid nito ay karunungan at pag-asa sa bawat kabataan. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. Ang nag-a-arise po o umaangat ng mga problema natin ngayon sa transportation ay marami po tayong mga kolorum. So, nag-usap na po tayo ng ating punong lungsod na ayusin natin ang tungkol sa mga kolorum ng sasakyan. Actually, meron ng studies ang UP. Kasi doon po napag-aralan kung ilan ba ang kailangan na tricycle na pwedeng bigyan ng prangkisa. Kasi hindi naman tayo pwedeng magbigay ng sobrang dami at hindi naman tayo pwedeng magbigay ng konti. Marami pong mga problemang nag-arise tungkol dito sa OEDC natin. Meron tayong problema sa sobrang laki ng kuryente, bill ng kuryente. Hirap na hirap magbayad ang bawat mga tao dahil sa haba ng pila. Nag-usap-usap po tayo para magawa ng paraan kung ano yung mga problema natin tungkol sa elektrisidad. Ako po ay naniniwala sa transparency and good governance ng ating mayor. Alam naman po nating lahat hindi kami parehas ng tinakbuhan na partido. Kung maganda ang ginagawa ng ating punong lungsod, nandun po kami at susuporta. Nagsama-sama ang mga residente ng Olongapo, Catholic Church groups, NGOs, POs para maiparating ang panawagang alisin ang pork barrel noong Lunes. Nagmarcha ang mahigit sa 300 katao simula Kulumban College Quadrangle hanggang Rizal Park at nagkaroon ng maikling programa ukol sa pagtutol sa pork barrel. Nagbigay ng maikling pananalita ang mga namuno sa marcha sa pangunguna ni Monsignor Cacho. Ang marcha laban katiwalian ay pinangunahan ng Knights of Columbus, Catholic Church groups at non-government organizations. Ayon kay Attorney Juanito Atienza, simula pa lang ang pagkilos na ito sa Olongapo. Patuloy umano magkakaroon ng demonstrasyon kontra pork barrel at katiwalian. Nakiisa at nakimarcha din si Olongapo City Mayor Roland Paulino, Kagawad Noel Atienza at Jong Cortez. Ipinanawagan din ni Mayor Paulino na maging transparent ang gobyerno sa paggasto sa pondo alinsunod din sa kanyang plataforma de gobyerno. Kamustahin natin ang nightlife sa Olongapo. Samahan natin ang Batang Gapo na si David Bayarong sa kanyang pag-gimmick sa Biyaheng Gapo. Sumikat ang magsaysay drive noong 70s and 80s dahil sa masayang nightlife na makikita rito. Samahan niyo ako at bisitahin natin ang isa sa sumisikat na disco club dito sa Olongapo. Mga Batang Gapo, andito tayo sa Club V! Woo! Atente tayo! Atente! Atente tayo! Naaalala niyo pa ba ang Hot City at Carl Jam? Nakilalang kilala noong 70s and 80s. Hindi maikakaila na sikat ang nightlife dito sa Olongapo, lalong-lalo na nung panahon na nandito pa ang base naval ng mga Amerikano. Ngayon, ang Club V ang nagbabalik ng party scene sa Olongapo. Yeah, yung Club V nag-start ng August 2011. So we're 2 years now. Started Friday and Saturday lang. Then after 2 months, nag-start na kami ng Monday hanggang Sunday. So dinadala namin yung Manila Clubbing dito sa Olongapo. Gusto namin buhayin yung afternoon disco.
like Hot City before and Caljam nga. To give way din sa mga tao na naggaling sa trabaho, after work they want to chill out, we have afternoon disco and live bands also. Lahat ng klase ng mix, kailangan talaga sa style ng clubbing dito, kinukuha namin yung gusto ng tao, ganun. Talagang binabasa namin lahat yan. From start to end, wild talaga lahat. Ginagawa namin yung best namin, especially yung mga kasama ko DJ din, ganun. Maliban sa napakasayang disco sa Club V, ma-enjoy mo rin ang different varieties nila ng food at sila ang kaisa-isang establishment sa Olongapo na nagsiserve ng sisha. Pinatunayan ng Club V kung bakit ang Olongapo ang sikat na nightlife dito sa Pilipinas. So kung party ang hanap mo, dito na siguro lugar mo sa Club V. Woo! Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito ang mga schedule ng local at overseas recruitment activities ng PESO. Narito naman ang mga free livelihood training schedules na galing naman sa ating livelihood office. Nasaksihan na naman po natin ang mga pangunahing balita sa loob ng isang linggo. Para po sa Batangapo News TV hanggang sa susunod na linggo, Abigail Gracia Legaspi ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!